Hello, good. Say oras na. Wait a moment. Hello, good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, today is Wednesday, October 30, 2024. Ug karon pod ang ika-8th day nga wala may power, walay suga sa mo ang lungsod, makalungsod ang walay suga. So, but God is good all the time and all the time God is good. So, padayon kita sa ato ang nasugdan, sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, dili makababag ang burnout. So, dahang salamat sa So, today is day 278. So, ang atong topic karon is here are some big ideas about behaving yourself. I think murag nabalik na ni siya pero namang gitay gisunod nga guide. So this devotional is for kids or for but it's also applicable to everyone. So big ideas about behaving yourself. So naay pulong akong gimutang din niya nga nasa 2 Peter chapter 3 verse 14 nga nag-ingon. So how it's about behaving yourself, so ourselves. So ingon dinhi, and so dear friends, while you are waiting for these things to happen, make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in His sight. So sa Bisaya pa, busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlawa, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya. Magampo kita, amahan mo nga langit nun, dalaygon ka Lord sa way katapusan, panalangin ni kining pulong Lord God nga among nabasa ang pagkatunan Lord God, ikaw mga panalangin po Lord God sa topic Lord God about behaving ourselves Lord God. Istorya ka kanamo Lord God, pinagin ini nga mensahe Lord God, puna kami sa imong balang espiritu sa kaalam ug kahibalo nga makasabot kami Lord God sa imong ipadayag nga mensahe aron mas mutubo pa, malambo pa ang among pagtuo diha kanimo. Lord, tanggala ang mga babag Lord God sa among kinabuhi. Pasayloa kami Lord God. Kanunay sa mga kalapasan nga kalimot kami Lord God sa imong presensya. Lord, ubanay kami gikan sa pagsuguran tut sa pagtapos ng imong pangalan mao ay matuboy. Dalaygon ka Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, may gabi kung atong padayonon ang pagbasa sa verse 15 yun ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayonan nga iyang gihatag aron maluwas kamo ang atong minahal. So aron maluwas kamo. So about behaving yourself. So before tanga mo kuan. So ingon ni Corrie ten Boom, do nothing that you would not like to be doing. Do nothing that you would like do nothing that you would not like to be doing when Jesus comes. Go no place where you would not like to be found when He returns. So mana kang Corrie ten Boom kang while kang Vance Havner ingon niya, life is a series of choices between the bad, the good, and the best. Everything depends on how we choose. So, how do we behave ourselves? So, mao na akong kung atong ibalik tong mga niagi nga how to live our lives. So, dapat na gyud tay ginasunod nga balaod nga rules, standard. So matag sa ato ang mga profession adto na tay mga ginasunod nga mga ingon pa rules and regulations. So kung sa ato pod
para masakto ang atong pagpuyo diri sa kalibutan, naabot tayo ginasunod nga standard. So ang ginasunod nato nga standard, so mao ni nga naa diri sa pulong sa Ginoo. So diri makita nato kung unsaon nato pag-behave. So how we should behave. So sa ato pang mga previous nato, we should behave like Jesus did. So ingon diri sa ako ang sa atong gibasa sa 2 Peter nga niingon si Peter nga make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in God's eyes, in God's sight. So pure and blameless. So atong ipaputli kanang walay kuan ba ang pure and blameless. So mao na siya ang ato ang dapat nato kat-unan, how to be pure. Ingon pa sa pulong sa Ginoo nga blessed are those pure in their hearts, for they will see God. So mao na nga God wants our hearts. Wala na kinahanglan ang Ginoo sa tong mga sacrifice, because God is love and God loves us so much. Og kanang agugma sa Ginoo wala na nagadepend kung unsa ta, kundi because He is love. So and because of who He is. So ang gugma sa Ginoo dili mausab sa una, karon og sa umaabot. So maningkamot kita nga mahimo tang putli og dili masaway. Mao na pure and blameless. Mao na siya ang ato ang pagbehave. So sa ato nang pag kinabuhi diri sa kalibutan, unsa man ang ato ang unsa man nato nga magbehave ta. So mao ni nga dapat nakahibalo ta kung unsa ang atong standard of living. So mao na nga dapat natong basahon ang pulong sa Ginoo. Kay ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw ninyo kalimti kining nga basahon. Tunan nato kini adlaw o gabi og ikinabuhi ang tanan nga nahasulat niini og magmaaswagon ta. So God promise nga mahimutang successful, ma-success ta, at ang ato ang definition of success is once we know God, we know Jesus deeply in our hearts. So success is kanang dili nga unsay atong nakabot diri sa kalibutan, but success is knowing God, knowing Jesus. So diha nato makat-unan, mahibalan nato kung unsa ang tinuod nga success. Kay mingon ta maski ilado ka diri sa kalibutan, pero kung dili gani ka ilado sa kung wala gani nakaila ang Ginoo sa imuha, so baliwala lamang gayud ang tanan. So mao kini nga dapat kat-unan nato kung unsa ang prinsipyo sa Ginoo. So from the moment nga we receive Jesus as our Lord and Savior, and from that moment the Holy Spirit is given to us, and we should obey God. So kung ang Ginoo kung si Jesus ang ato ang Lord ug Savior, so di ba kung Lord Ginoo nato siya, ato siyang sundon. So mo ni nga unsa man nato pagsunod, unsa nato pagbehave, unsa nato pagsunod sa iyang mga kasuguan, mo na nga mubasa gayud ta. So daghan og mga butang nga kanang example kuan nga unsa nato pagbehave. So we should be patient, we should be kind, we should be peaceful, we should be joyful, we should be thankful. So daghan ang gusto sa kuan Ginoo para sa kanato. So ingon sa Colossians chapter 3 verse 2 nga, think about the things of heaven, not the things of earth. So from the moment nga tinuod ta nga nituo sa Ginoo, ang ato anang perspective sa mga butang is dili na diri sa kalibutan, kundi iya na sa Ginoo. So mabag-o ang atong mga desires.
kung sa una ang atong mga desires puro sa kalibutan, dili man po na siya sayop. But kung ang sayop nga mahimo na kining natong kanabitang first priority ang mga butang diri sa kalibutan. Kaya ingon sa pulong sa Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, knowing God, knowing Jesus, should be our first priority. So, and all these things shall be added. So, ang Ginoo, God wants us to bless. So, ang trabaho sa Ginoo is maghatag og blessing sa ato. Ang ato pong trabaho is to give thanks. Karon pila na ta kaadlaw sa mga taga Lianga ug San Agustin diha nga naminaw, nanata karon sa ika-8 days sa ato ang no power, no kurente, but thank God of the technology. Pasalamat ta sa Ginoo sa mga teknolohiya nga nagyapon tay suga. So dili lamang wala na ta naglampara, nagkandila, kundi na anay mga rechargeable lights tungod na sa wisdom nga gihatag sa Ginoo kanato. So mao nga amazing kayo ang gibuhat sa Ginoo. Amazing kayo ang creation sa Ginoo. So dili nato matungkad ang iyahang yung gahom. So mao na nga trust in God with all our heart. So dili ta magsalig sa tong kaugalingon, kundi atong isalig sa Ginoo. Kay ang tanan adunay purpose. Karon po mga panahon na nga naay kurente, walay kurente, so walay power, so daghan og mga kanang naay mga advantages ug napoy mga disadvantages. So kamo nay magkuha na sa mga advantage ug disadvantages. So how we should behave? So we should behave like Jesus. So unsa ang gipakita ni Jesus? One way, Jesus is the way, the truth, and the life. So no one comes to the Father except through Jesus. Jesus, from the moment nga atong gidawat si Jesus atong kinabuhi na ang balang espiritu ug the fruit of the Holy Spirit when we are in Christ. So when we are in Christ, we are a new creation. So katong sa una nato nga dili ta behave, ta kay balo kung unsa gani how we should behave, but from the moment nga nang Ginoo kanato, so dili na ta the same. We will never be the same because we will be born in spirit. So mo na siya mahimong born again. So born again is a process of a new life, because the old self nga sinful nawala na siya tungod kay pulihan na siya sa bag-ong kinabuhi nga naa ang Ginoo. So ang nagtabang kanato to change our life is God through the Holy Spirit. So mao kini nga ang balang espiritu mo nay magtabang kanato to behave like Jesus. So niani si Jesus sa kalibutan para mahimon atong modelo. Nakaya ganiya, Jesus is 100% human and 100% God, pero wala niya gipakaginoo ang iyang kaugalingon. Kundi iya jung gipaubos ang iyang kaugalingon nga mobati siya kung unsa ang ato ang na-feel. So kung nibati ang Ginoo og kasakit, kung kita nibati tag kasakit, ang ato pong Ginoong Hesus nibati pud og kasakit. So makarelate si Jesus ana ang atong mga kasakit. So wala gyud rason nga dili gyud mahibal-an gyud sa Ginoo. God wants our hearts. Our intention sa atong kinabuhi. Pwede ta dili ta maka istorya og tinuod sa atong mga sa tao sa atong palibot, but God knows even those secrets nga ato ang ginatago-tago. So mao na nga ang gusto sa Ginoo nga mahimong atong kasing-kasing mahimong pure and blameless. So si Jesus, we should behave like Jesus. So Jesus is kind. Jesus is so loving. So mo na love. Ang pinakapunot ko ang gyud is may gugmaon ta. Ingon si Jesus, you are my disciple
if you love one another. So mga na nga mapakita nato nga tinuod ta nga nagtuo, nagfollow kang Jesus if we love one another. Because reminder, if we if I remind nga ang atong purpose diri sa kalibutan is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So included na diha ang ato ang mga enemies. God wants us to love our enemies. Those people that hurt us, those people that are toxic, those people that are difficult people. So love those people. So wala gyud sa Ginoo nga love only those lovable people, but all people. Love your neighbor. Ay mong neighbor nimo, difficult people, so just love. We can love like Jesus if God is with us, with the help of God. So dili ko na to na mahimo ang tanan, dili ta makahimo to follow the commands of God, to obey the command of God without the help of God. So kung makahimo man ta og sayop, mga itagtabang sa Ginoo nga dili na nato na usbon. So we must repent every day. We must surrender our lives. We must repent. O atong pangayoon sa Ginoo ang pagbag-o sa atong kaugalingon. So mao na nga we should accept our sinfulness, our sinful nature. We must accept our shortcomings, and we must humble down ourselves before God, because God knows everything. So sa ato ang kuan gabi, so God knows best. So God has a plan for each one of us. So God loves you and me, and God wants the best for us. So we must trust Him with all our heart. We must obey Him with all our heart. So we must behave like Jesus did. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, daghang salamat, Lord, for reminding us, Lord God, to behave like Jesus. Lord, si Jesus ang among ultimate nga example, Lord God, on how to behave, Lord God. Help us, Lord God, to do everything that you want us to do. Lord, we are nothing without you, Lord God. Dili na mo ni mahimo, Lord, kung wala imong panabang. Dahang salamat, Lord God, for reminding us, Lord God, of your love. Lord, sa mga naminaw na ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga may mag-aabli sa mga kasing-kasing ug mga hunahuna, Lord God. Nga mahimo kining paglaom, Lord God, o gugma, Lord God, sa mga naminaw, Lord God, nga mas mulambo pa ilahang pagtuo diha kanimo, Lord. Lord, dahang salamat, Lord God. Salamat, Lord God, sa tanan, Lord God. Nga maski wala may kurente, pero wala ni nakababag, Lord God, sa among pagtuon diha sa imong pulong. Father God, ang isali kini nga tanan, Lord God, ikan sa pagsugod sa pagtapos. Sa kining tanan, Lord God, para sa imong kahimayaan. Dalaygon ka, Lord, ang tanang dungog, himayag mga pagdayeg, kanimo lamang amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So, good night, everyone. So, God bless and see you tomorrow. Bye.